Kung magsalita si Arnold, natural na natural, parang robot talaga. So nakita niyo, nandun sa problema, ang biyaya niya, ang solusyon sa problema. Kaya siguro, di ba kapag may pinapahanap tayo, di ba ikaw may pinapahanap ka sa anak mo, tapos puro reklamo, saan ba? Ma, hindi ko makita. Dito mo ba talaga nilagay ang sinasabi mo? Pwede ba? Ay, itas ko nga. Gamitin mo Itestin ko nga. ang mata mo. Huwag ang bunganga mo. Di ba? Kasi ikaw na lang nagpapahanap sa kanya, sigurado ka na may makikita siya. Sigurado ka na kung maghahanap siya, mahahanap niya kung bakit bunganga niya ang ginagamit niya. Puro siya reklamo. Diba? I'd like to think na ganun din ang Diyos. Naririnig siya kapag tayo nagre-reklamo. Bilang background, yun ang naging dahilan kung bakit niya pinadalan ng ahas na makamandag ang mga Israelites sa puro reklamo. Ba't mo kami dinala sa disyerno para patay na lang dito? Sawa na kami sa mana. Gusto namin sa Egypto. Doon na lang kami sa Egypto. Masarap ang kinakain namin doon eh. Hindi pa ba kami makapupunta sa promised land, sa lupang pangako na yan? Ay, narindi ang Diyos. Pinadalan sila ng mga makamandag na ahas. Ay, hindi natutuwa ang Diyos kapag nagre-reklamo tayo. Lord, ano ba naman? Tagal naman mag-sermon ni Father. Lord, hanggang ngayon hindi ako magaling. Ayun na naman, may nararamdaman na, oh, Lord, ano ba naman? Hindi na ako sinuwerte sa love life. 40 na ako. Lord, bakit hindi na naman maganda yung takbo ng negosyo? Ano pa naman? O sige, kung ikaw ba matutuwa ka, maririndi ka. Lalong-lalo na kung may ginagawa ka. Kung may ginagawa kang paraan. Kung may nakikita kang solusyon. Ay, dalawa. Palagay ko, yun din ang gustong sabihin ng Diyos sa atin kapag nagre-reklamo tayo. Ay. Huwag mong gamitin ang bunganga mo. Pero hindi rin niya sasabihin, gamitin mo ang mata mo. Hindi. Manapang sasabihin niya sa atin yung sa 2 Corinthians 5:7, walk by faith and not by sight. Kasi kapag ginamit natin ang ating mga mata, baka mas lalo tayo magreklamo. Alam mo ang resulta, bakit ganito pa rin? O, di ba? Walk by faith. May ginagawa siya. May solution siya. You may run out of solutions, pero ang Panginoon, He will never run out of solutions. Laging may solusyon. Kung yung kamatayan nga, kapatid na si Abel, sa bukid na kanyang sinasaka, doon niya pinatay ang kapatid niya. Ang sabi ng Diyos kay Cain, anong ginawa mo? Sa gayon, sumisigaw ng katarungan sa kalangitan, mula sa lupa, ang dugong tumanap ng kapatid mo. Dahil diyan sinusumpa kita. Wala ka nang matitirhan dito. Lalagalag ka na lang sa mundo. Wala ka na magiging sariling lupa dito. Hindi ka na pwede magbungkal. Hindi ka na pwede magtanim. Kahit magtanim ka, wala kang ani. Yun ang sabi ng Diyos kay Cain. Dahil sa pagpatay kay Abel. Alam po ninyo, analogy lang ha. Hindi naman eksakto, pero di ba parang ganito rin yung nangyari more than 2,000 years ago? This is a last piece. Kasi before ni Kristo, matagal lang sinasaka ng diablo ang mundo eh. May mga inani na nga siya dito. Nang dumating si Kristo, pinatay ng demonyo si Kristo. At ang dugo ng Diyos, tandaan natin na ang dugo ng Diyos, tumanap sa mundong ito. Kaya naging banal ang mundo. At dahil doon, hindi na ito naging teritoryo pakialaman mula noon. King, pakialala na lang. Wala rin siya Ayusin ilagay mo kasi ng maayos. Sapagat ito'y natiglak na ang dugo ni Kristo. Sige, ilagay mo yung mga marble. O, paano mag-marble run yan? Dali na para mano. Ang Diyos sa maniwala tayo sa ito. Ay? Hindi aamin ang diablo, hindi tutuwa ang tanim ng diablo. Kunin mo lahat yan, no? Sunod-sunurin mo.
Salamat lang. Alagaan mo ng pagiging pasaway mo, ng kawalan ng pananampalataya mo, ng pagreklamo mo, ng pagrereklamo, baka sakaling tumubo sa buhay mo. Dali. Yung takot, yung inggit, yung hinanakit, kapag inalagaan mo, huwag mong alagaan, mas makikita mo ang maraming solusyon. Sige, o dali na, Mas o. maraming solusyon. Mas Dali na maraming para biyaya. masampul. In Lahat, fact, ah. ikaw mismo, solusyon na. Sige. In fact, ikaw mismo, Kunin mo lahat, sabay-sabay. biyaya na. Biyaya ka sa iyong pamilya. Hindi Ano magkakasya. naman ang nararanasan nyo ngayong problema? Nauunahan lamang at lungkot talaga. Kaya, hindi na tayo makakita ng solusyon. Pinagdududahan pa natin ang presensya ng ating Panginoon. Come on! Matiis kaya tayo ng Diyos? Eh, ikaw nga, limbawa na lang din ako. Kahit gaano ako ka-busy, well, pag busy ako, pag may magandang okasyon sa bahay, birthday ng nanay ko, birthday ng tatay ko, kapag very busy talaga ako, hindi ako umuwi ng kagalakan. Kaya, pwede pang Sunod-sunurin mo, ah. i-forgo yan. Pero sa moment na mga ilangan ng matindi, ang Sige. magulang ko, ang kapatid ko, uwi ako. Kunin mo lahat. Yan, sunod-sunod. Iba yun. Hindi mo matitiis ang mahal mo sa oras ng matinding pangangailangan nito. Ang Diyos pa kaya? Ang Diyos Isang pa kaya? round. Hindi ka sumahal sa oras ng Sige, iyong go. matinding pangangailangan? Emphasize